Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang balita mula sa Biblia. Uumpisan natin sa panimula o Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis ay simula. Isinasalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmulan ng sangkatauhan, kasalanan at paghihirap sa sanlibutan, at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Kasaysayan ng paglikha. Nansimulan likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman o umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito ay mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinatawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay, at nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumapagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama ang isang dako ng tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinatawag niyang daigdig. Karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkakaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halaman, mamumunga at magbubutil, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng mga tanglaw sa langit para magbukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang bituin. Iniligay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog sa liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay, at magkakaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at
lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami din ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumating ang gabi, sumapit ang umaga, at iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasayahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang mga ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalanginin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilangga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan ito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko kayo ng lahat ng uri ng butil at mga buwang kahoy na iyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at ang lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y magpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya'y magpapahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ito ang panimula ng Biblia sa Genesis 1:2. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.